Suportado ng kilalang architect at urban planner na si Felino Palafox ang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga umano'y palpak na flood control projects. Nagpadala na rin si Palafox ng rekomendasyon sa Pangulo para masolusyonan ang pagbaha. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Matagal ng problema ang baha sa bansa lalo na sa Metro Manila. Ito ang sinabi ni Felino Palafox, kilalang architect at urban. Kung matatandaan niyo po, ito po yung dating architect ni Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr. Ito po siya, kaya lang po hindi po siya pinalad na makapasok sa lahat ng mga ng bidding ng flood control projects ng DPWH kasi nga hindi nga mahilig maglagay itong mamang to. Pero magaling to. Planner ng bansa. Pero muling nakakita si Palafox ng pag-asa sa problema ng batikusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flood control project ng bansa noong ika-4 na SONA nito. Pero kailangan anya ng tulong ng Pangulo dito. After SONA, sana ma-pursue hindi niya Architect scope. yan, si Palafox. I think we should help the president. He cannot do it alone. Giit ni Palafox, magkakaroon lang ng epektibong solusyon laban sa baha at maipatutupad ng maayos ang flood control project kung mawawala ang korupsyon sa bawat ahensya ng pamahalaan. We'll support Mr. President Bongbong, your clarion call against corruption, especially in flood control projects. And we support you there. We'll help you become a better president for the next 1,000 days. Hindi anya ito imposible dahil batay sa kanyang karanasan, mayroon ilang mga ahensya ng pamahalaan at LGU na walang korupsyon. Agency na walang corruption, Department of Transportation. Yeah. Tapos yung mga Locos Norte, Locos Sur, within Bulacan, Batangas City, Pampanga, Metro Davao. Mga projects namin doon, no corruption. Clark Development Corporation, no red tape, no corruption. Ayon kay Palafox, 50 years na itong flood control issue na kinakaharap ng bansa. Ilang administrasyon na rin anya ang nagdaan kung saan nakapagbigay na siya ng mga rekomendasyon kaugnay sa pagresolba sa baha sa bansa. Lahat ng rekomendasyon ko, the last one, 150 recommendations. The first one in November, 20. Ito, panahon pa ng dating presidente to eh. Kaya lang hindi siya makapasok sa DPWH dito sa NCR. Dahil nga, ang DPWH dito sa NCR, punong-puno ng corrupt na opisyal. Mula sa secretary hanggang sa mga district engineer. Mga tukmol, mga gahaman sa kwarta. It was 145 recommendations. Panahon ni President Gloria, 60 recommendations. So iba-ibang administrasyon. Nagpadala na ng sulat at rekomendasyon si Palafox sa opisina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at umaasa itong makakakuha ito ng positibong tugon. I'm cautiously hopeful. Kasi before you do reforms, there should be awakening of what's wrong. Naniniwala si Palafox na maliit lang na porsyento ang kontribusyon ng climate change sa lumalalang problema sa baha. Kahit ang basura anya, dapat matagal na itong nasolusyonan. Giit ni Palafox, para masolusyonan ang problema sa baha, kailangan ng political will na hindi lamang nagmumula sa presidente, kundi sa mga mambabatas, LGUs at barangay. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ano po ang inyong comment sa latest vlog natin?